Sa isang malawak na distrito sa gitnang New Jersey, Emily, tingnan mo. Ito isang kakaibang bagay sa sistemang Amerikano na pwedeng manalo ang isang kandidato na may 28% lang. Kung nagkaroon ng ranked choice, kung nagkaroon ng runoff, ranked choice, gaya na nakita natin halimbawa sa mga eleksyon sa New York City, runoff, gaya na nakikita mo sa estado ng Georgia, lalo na sa labas ng Estados Unidos, kaya ba niyang lampasan ang finish line? Pero sa totoo lang, dahil sa mga kakaibang patakaran ng sistemang Amerikano, kung saan ang isang tao na nanalo sa plurality ay pwedeng manalo sa isang eleksyon na maraming kandidato, at dahil sa gerrymandering, pwede siyang magpatuloy at sa huli ay maging kongresista. Malaking kapintasan sa sistema at legitimasyon na isang distrito na may 900,000 katao lang ang ire-representa. Isang tao na maaring hindi naman talaga nakuha ang mayorya ng lahat ng botante sa distrito o kahit ang mayorya ng botante sa sarili niyang partido, kung iba lang sana ang sistema. Kahit ganon, tingnan mo, hindi lang siya mula sa dulong kaliwa, kundi inakusahan din niya ang Israel ng genocide. Nagsilbi rin siya bilang siruhano sa militar ng US at nagligtas ng buhay ni Tammy Duckworth, senador ng Illinois na naaksidente sa helicopter. Siya ang nag-opera kay Tammy Duckworth, kaya sinuportahan siya nito sa kampanya. Kabilang din siya sa paglilitis sa bulag na Sheik matapos ang 1,973 World Trade Center bombing. Ngunit itinanggi ni Hamawi ang mga paratang na may koneksyon siya rito. Malinaw ang posisyon ni Emily. Inaakusahan niya ang Israel ng genocide at matindi ang suporta niya sa pro-Palestinian na panig ng kaliwa. Sinusuportahan din siya ng malaking pera mula sa pro-Palestinian na Super PAC. Naglagay ng $1 at kalahating milyon para maabot niya ang 28% na marka sa primerya. Mukhang sumuko na ang mga pro-Israel na grupo sa sitwasyong ito at hindi na nag-invest dito. Kahit kakaiba ang sistema, nasamantala niya ito para makapasok sa pwesto at malamang na matalo niya ang Republican na kalaban sa demokratikong distrito na ngayong Nobyembre. At sasali siya sa dumaraming hanay ng mga malalayong kaliwa, matinding pro-Palestinian na mga tinig sa Capitol Hill. Isa na naman siya sa mga haharap sa Israel sa Kongreso. Bagamat kailangan ding sabihin, bukod sa matitinding tutol sa Israel, may mga umiikot na opinyon sa publiko ng Amerika tungkol sa Israel na ngayon ay hindi na maganda ang tingin ng karamihan, lalo na sa mga demokratang Amerikano. Ang pananaw ng Amerika sa Israel ay nagiging pangunahing hamon sa patakarang panlabas nito. Emily, pangmatagalan ang focus natin dyan. Pero sa maraming paraan, kabila na ang asal ni Donald Trump, kung saan ito ang lihim na kamay at mas direkta pa. Sa isang eleksyon na tulad dito, nakikita natin itong nagkakaroon ng epekto. Kahit sa kaso ito, dahil sa kakaibang sistema, kaya siya nakakuha ng 28% sa primary ng partido at naging isa sa 435 miyembro. Ano ibig sabihin nito? Marami pang mangyayari sa ibang distrito sa bansa. May dahilan ba para mag-alala? Alam naman natin na ang grupong ito ng mga kongresista ay maingay at laging nababalita. Hindi at oo. Una, hindi. Dahil ito ay base sa kakaibang sistema at maraming kandidato sa distrito na malakas ang suporta sa demokratiko. Pero sa kabilang banda, tiyak na dumarami ang kanilang bilang at sinusuportahan ng isang malinaw na trend laban sa Israel sa opinyon ng publiko sa Amerika na alam nating lahat. Salamat.